BRICS and the Philippines. Paano ito makakatulong sa ekonomiya? Good morning mga kababayan. Ang BRICS ay grupo ng mabilis umangat na ekonomiya. Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Kasama ang ilang bagong membro. Malaki ang impluensya ng grupo ito sa global trade, development financing, at shifting geopolitical power. Sa gitna ng pagbagal ng Western economies at tumitinding global uncertainties, maraming bansa ang humahanap ng alternative economic partnerships at dito pumapasok ang relevance ng BRICS. Kung sakaling sumali ang Pilipinas, may ilang malinaw na benepisyong pang-ekonomiya. Una, access to new development financing. May sariling BRICS New Development Bank o NDB ang grupo. Isang alternative sa Western-dominated institutions. Mas flexible ang loan terms at hindi kasing bigat ang political conditionalities. Malaking tulong ito para sa infrastructure, energy, digitalization at iba pang long-term projects. Pangalawa, diversification of trade partners. Hindi maganda para sa isang ekonomiya ang sobrang pag-asa sa iisang traditional na market. Sa BRICS, mas malawak ang access sa mga mabilis lumaking merkado, lalo na sa Asia at Latin America. Mas marami ang export opportunities, mas malawak ang supply chain networks at mas stable ang trade flows. Pangatlo, strategic ties with China and other emerging powers. Sa kasalukuyang global shifts, ang Asia ang nagiging sentro ng economic momentum. Ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang may robust industrial capacity at massive domestic markets ay makakatulong para sa growth, investment, at technology transfer. Pang-apat, enhanced energy and resource security. Ang BRICS ay may malaking role sa global oil, gas, and mineral supply. Sa pagpasok sa network na to, mas nagiging stable ang access natin sa essential commodities at mas competitive pa ang presyo. Panglima, new international payment options. Merong ongoing efforts ang BRICS na mag-develop ng alternative payment systems para mabawasan ang dependence sa US dollar. Kung magtagumpay ito, mas magiging mura at mas predictable ang international transactions. Big advantage to para sa OFWs, exporters at importers. Sa panahon na mabagal ang growth, volatile ang markets, at mataas ang fiscal pressures, kailangan ng Pilipinas ng bagong direksyon. Hindi sapat na umasa sa lumang economic models na nakasandal sa dating global powers. Mas nagiging multipolar ang mundo, at mas nagkakaroon ng bigat ang emerging economies. Kung gusto nating humabol at mag-innovate, mahalagang maging bahagi ng bagong economic architecture, pero hindi automatic ang benepisyo. Kailangan din nating ayusin ang governance para maging investor-friendly, palakasin ang infrastructure para kayanin ang mas malaking trade volume, i-modernize ang skill ng workforce, at siguraduhin na consistent ang foreign policy natin. Pro-Asia, independent, at nakatuon sa long-term economic interests. Hindi lang ito usapin ng geopolitics. Ito ay usapin din ng kabuhayan, presyo ng bilihin, trabaho, at stability sa hinaharap. Ang pagsali sa BRICS ay hindi magic solution pero isa itong strategic opportunity na pwedeng magbigay ng bagong pag-asa sa ekonomiya. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong analysis, don't forget to like and subscribe.